Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Joshua, Ryan at Mark ay matagal nang magkakabarkada. Trip nila ang adrenaline rush. Mula sa pagmamotorsiklo ng mabilis hanggang sa pagpasok sa mga abandonadong bahay para lang takutin ang isa't isa. Isang gabi, habang nagiinuman sa isang lumang kalsada sa bayan, napag-usapan nila ang alamat ng puting van. Ang sasakyang di umano'y dumadampot ng mga tao at hindi na muling nakikita. Puro kwento lang yan, tatawa-tawa si Joshua. Baka sindikato lang yon o urban legend. Pero si Mark, na mas mahilig sa hamon, ay nagkaroon ng isang idea. Gusto nyo bang subukan? Maghintay tayo sa kalsada at abangan kung may dumaan. Sa tindi ng kanilang kayabangan at pagkalasing, pumayag silang tatlo. Bandang 2:00 ng madaling araw, naupo sila sa tabi ng daan. Naghihintay sa kung anong darating at dumating nga. Sa katahimikan ng gabi, isang puting van ang lumitaw mula sa malayo. Dahan-dahang umaandar sa kalsada. Wala itong ilaw sa loob at parang hindi gumagalaw ang anino ng driver. Nang lumapit ito sa kanila, bigla itong huminto. Ano ba yan? Ang creepy nito, bulong ni Ryan. Pero bago sila makatakbo, bumukas ang pinto ng van at bumungad ang kadiliman. Walang kahit anong ilaw sa loob. Pero may narinig silang mabibigat na paghinga. Parang maraming tao sa loob, pero hindi nila makita. Biglang may kamay na mahaba at buto-buto ang lumabas. Hinatak si Ryan papasok. "Bitawan niyo ako," sigaw niya. Pero mabilis na nawala ang kanyang boses. Napatulala si Joshua at Mark habang tumutulo ang malamig nilang pawis. Akmang tatakbo sana si Mark nang lumitaw mula sa loob ng van ang isang nilalang, isang taong walang mukha, duguan ang katawan at may mahahabang kuko. "Tumakbo na tayo, pare," nanginginig na sabi ni Joshua. Pero bago pa sila makagalaw, bumukas ang likod na pinto ng van at bumungad ang isang bundok na mga bangkay. Patay na ang katawan, laslas sa mga leeg, putol-putol ang mga daliri, at nakadilat ang mga mata na parang humihingi ng tulong. Napasuka si Mark sa nakita. Pero huli na ang lahat. Mga kamay ang lumabas mula sa loob ng van. Sabay nilang hinatak si Joshua at Mark paloob. Pagmulat ng mata ni Joshua, nakagapos na siya sa isang mabahong operating table. Sa paligid niya, may mga lalagyan ng katawan ng tao. Mga organong nakadisplay sa garapon. At isang mesa na puno ng pinutol na bahagi ng katawan. Mga mata, daliri at bibig. Sa tabi niya,
Nakita niyang si Mark ay nakadapa sa isang lamesa. Walang saplot at nilalatayan ng matalim na blade ng isang taong nakaitim na maskara. "Pare, tulungan mo ko," humihikbing pakiusap ni Mark. Pero bago pa siya makasigaw, may isang doktor na lumapit. Matangkad, nakasuot ng lumang surgical gown at may dugoang maskara. Hinawakan ng doktor ang mukha ni Joshua. Inilapit ang dugoang daliri nito sa kanyang labi at bumulong. "Buhay ka pa ngayon, pero hindi na magtatagal." Bago siya mawala ng ulirat, narinig niya ang sigaw ni Mark. Isang sigaw ng matinding sakit. At pagkatapos noon, katahimikan. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang isang puting van sa gilid ng bangin. Ngunit wala itong laman. Wala ni isang ebidensya kung sino ang nagmamaneho nito. At wala ring bakas ng dugo. Ngunit sa loob ng van, may nakita silang isang lumang notebook. Sa huling pahina, may nakasulat na dugoang mga letra. "Hindi ito tapos. Babalik kami." Lumipas sa mga buwan at mga katawan ni na Joshua, Ryan at Mark ay hindi na natagpuan. Pero isang gabi, may isang lasing na lalaki ang naglalakad sa highway. Isang puting van ang huminto sa tabi niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At mula sa loob, may lumitaw na pamilyar na mukha. Isang taong duguan, walang mata at may punit-punit na labi. "Sumama ka sa amin." At sa isang iglap, kinain ng dilim ang lalaki. Mula noon, wala nang lumalapit sa puting van. Pero baka ikaw na ang susunod. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.